Elizabeth Kabuhan, 18 years of age, taking up Bachelor in Cooperative with a specialization in Financial Management and Accounting in College of Cooperative and Social Development at Polytechnic University of the Philippines. I am now the President of the Junior Council Officer, which is the second liner of the Student Council of College of Cooperative. College student, hindi na rin bago sa akin yung student council. Kasi nung elementary ako, when I entered grade 6 at a private school, sabi ng advice ko is sumali na ako sa Central Student Government na kahit hindi ko pa alam kung ano yun, wala talaga akong background, sinalihan ko kasi parang gusto ko lahat ma-participate yung mga ganong bagay na lagi nga ako sinasabi, may opportunity na ako sa leader, very rabbit. So yun, tinry ko siya and yun nga, dahil sa suporta ng mga pamilya ko, nanalo ako. And dun ko na-experience yung pagiging officer. And kung high school din, tumakbo din ako as third year governor. And yung mga ginagawa namin doon is yung kami po yung katulong ng discipline coordinator pag may mga events and programs. And katulong din kami sa pag-check ng disciplines ng mga estudyante sa pag-visit sa mga leave and yung pag-maintain nila ng proper uniform. And also, dito na sa college days ko, may pumasok sa amin na student council, nagpakilala sila na ang selection nila parang banded talaga sila as family. Yun yung sa akin na yung nag-catch ng attention ko para salingan yung organization nila. Kaya no double thought, no second thought na sumali ako dun sa organization nila. And yun nga, hanggang ngayon, officer pa din ako dun sa student council. And dahil din sa president nila na si Ate Mira, siya talaga yung unang nagtiwala sa akin na pag-persist ka pala kasi pag binigyan ka ng isang assignment, parang ang sasabihin kasi pinagkakatiwalaan ka and yung mag-uus pa sa'yo is yung president. Kaya yun talaga yung nag-motivate para i-continue pa yung pagiging officer ko. And nung second year ako, na-receive ko na lang niya call, tapos sabi niya na kung pwede daw is yung tumakbo ako as counselor ng student council. But unfortunately, na-disqualified na kami. And dahil din sa mga requirements. But this year lang na-appoint ako as president of the Junior Council Officer. Medyo bago sa akin yan. And parang nahihirapan din ako nung una kasi yung mga hahawakan ko is hindi lang lower years. Meron din ako mga mahahawakan na fourth year na parang hindi ako tunay kasi hindi ko maiiwasan na mag-utos sa kanila bilang presidente na parang baka ma-hurt ko sila minsan, hindi kaya wala yung respect ko sila. Pero minamaintain ko naman yung respect ako sa kanila na mas matanda nga sila sa akin. And dahil nga din sa experience ko na member lang ako and then tumakbo naman ako as officer, naging counselor pero na-disqualified. Yun yung unang beses na magbigyan ako ng ganong kabigat na position. And parang noong una hindi ko pa kayang tanggapin kasi wala ko talaga akong background na background. And sa college din natin, hindi lang parang simple yung proseso ng pagiging student officer. Kasi meron pa siyang dinadaanan na mahabang proseso na kung saan dumadaan pa sa COMELEC, na para talaga siyang para siyang pilot sa Philippines natin, yung nangyayari sa student council na meron din nakakaroon ng dayaan, like that. And yung parang namulat ako na, ay, ang hirap pala kasi may mga ganun din scenario na katulad talaga ng nangyayari sa Philippines. Kaya parang sinasabi na yung PUP, parang mag-Philippines siya kasi nandun din yung makikita rin natin doon kung ano yung mga nangyayari din sa government natin. Sa
pag-serve sa student tree ng college namin. Kahit wala kaming title or name na student council, gumawa pa rin kami ng group na volunteer group na mas marami pa kami naging members dahil sa layunin namin na kahit wala kaming position or kahit wala kaming title as student council, kaya pa din namin ma-serve yung student tree ng college namin. Ang naging mahirap lang doon is wala kaming funds or hindi kami pwedeng makapag-generate ng funds dahil nga wala kaming title. Pero kahit magkagayon naman, nagpapasalamat rin kami kasi napaka-supportive ng advisor namin and ng mga alumni and other faculty para tulungan yung mga projects na ginagawa pa din namin. Kaya kahit wala kaming title, marami pa rin kaming nagawang mga projects. And yun yung leadership para sa akin na hindi importante yung position para maging leader ka. Kailangan mo lang na iset yung vision mo para ma-achieve yung goals mo. And like na nung binigay sa amin last seminar, summarize namin yung what leadership means. So, una dito, leadership means more sacrifice, not more power. Katulad nga yung sinabi ko kanina, na kahit wala kaming title or wala kaming power, na nagawa pa rin namin yung mga projects namin because nandun yung sinset namin kami na leaders kami. And kahit nga marami kami na sacrifice, masarap pa rin sa feeling namin kasi nagagawa pa rin namin yung mga responsibilities as a leader. And number 2, it means more limitations, not more options. Hindi porket leader ka, pwede mo na sabihin na, oy, leader ako, pwede ko na itong gawin, pwede ko itong utusan, hindi rin yung pumapasok sa power. Kasi yung leadership, nalilimitan din yung mga gagawin mo. For example, kailangan mong gawin yung project mo, pero kailangan sa meeting dahil may position ka or dahil kailangan yung mga opinions mo, ang importante yun. And dun papasok yung leadership. And it means more accountability, not more freedom. Hindi porket leader ka, marami kang gawin yung kahit ang gusto mo. Na dapat mag-aka as a model sa student tree ng college mo. Kasi ikaw yung gagayahin nila and sasabihin nila na leader ka dapat hindi mo ito ginagawa. So, dun din papasok ang sacrifice. And it means more risk, not more respect. Yung respect naman kasi, it is gained. It is not gained, it is earned. So, kung gusto mong maka-earn ng respect, kailangan i-respeto mo din yung mga people mo. It means more opposition, not more agreement. Leaders, ang mga leaders nga kasi, di ba, may kanya-kanyang opinions yan, may kanya-kanyang pinaglalaban yan. Makikita naman natin sa government natin. Halimbawa na lang yung mga Senate, di ba? Kahit ganun sila katalino, nag-iiba-iba pa rin talaga yung paniniwala nila, yung mga opinions nila. Kaya nagkakaroon pa rin sila ng pagtatalo at minsan talaga, hindi talaga sila nag-agree sa isang bagay. Kaya nga din po kasi yung mga majority ng ganito or yung more of the members ganito yung nagtili. Kaya yun yung naging favorable decision. Next is leadership goals with your credibility. Hindi ka naman magiging leader kung hindi mo talaga gusto. Kailangan meron kang credibilidad na gawin talaga yun. Kasi yun yung gusto mo. Hindi ka napipilitan, pero yun kasi yung nasa isip mo na leader ka. And leadership is taught more than taught. Hindi sinutuwa ang leader. Ang hindi sinutuwa yung pagiging leader. Na ma-realize mo lang na naging leader ka kasi dahil yun yung nakikita mo pero hindi siya yung natututunan. Yun yung parang yung magsalita, hindi siya talagang tinuturo pero alam natin na pero dahil pinakausap tayo, natututunan na lang natin na nagagawa na natin yun. Dahil
effective leaders, dun po passing what are the ingredients of leadership. Kasi nandito yung mga abilities kung anong isang leader. So, dun po passing yung the ability to use power effectively and in a responsible manner. So, yung power, dahil sa power mo, magagawa mong ma-designate yung mga tasks. Pero dapat, fair ka pa din sa pag-designate ng mga tasks. Kasi, yun din yung karaniwang problems ng organization. Pag masyado na marami yung nabibigay na task sa isang officer, minsan hindi na niya nagagampanan yung kailangan niyang gawin. Second is the ability to comprehend that human beings have different motivation forces at different times and in different situations. Sabi nga, napaka-importante ng communication sa isang organization. And as a leader, kailangan, for example, may pinagawa ka sa kanyang activity or project, kailangan mo din yung tiwala mo na magagawa niya yun ng best niya. Naibibigay niya yung best niya. And for example, nagawa niya naman yung best and halimbawa sa event din, naging successful yung event niyo, huwag mong kakalimutan na i-praise sila. Kasi yun yung makakapag-motivate sa kanila na gagawin pa yung best sila sa mga susunod na project niyo. And halimbawa naman na nag-failed or meron mga ilang nagkamali, huwag tayong magsisyan na dahil minsan nakaka-down din yun sa isang member or sa isang tao kasi parang feeling nila, hindi nila nagawa ng maayos yung designate sa kanilang task. Pero, one way to motivate them is, isusunod naman sila na, okay lang yan, lesson learned like that. And third is the ability to inspire. Ito yung pinakamasarap na feeling as a leader kasi nagkakaroon ka ng kakayahan para ma-inspire yung mga tao mo. And magsasabi kong effective leader ka kung may na-inspire ka na tao. And last is the ability to act in a manner that will develop a climate conducive to responding to and arousing motivation. Dito po pasok yung walk your thoughts na hindi lang basta naiisip mo, gawin mo din to na hindi lang dahil sa sinabi niyo, dapat ganito tayo sa mga project, hindi lang dapat sinasabi, pero kung ano yung sinasabi niyo, ginagawa niyo din. And if you put one step forward, be able to reflect 2 steps backward. Kung nagkaroon ng success yung isang event nyo, dapat tingnan nyo rin yung mga sacrifices nyo, kung paano nagawa kung paano nangyari yung success ng isang event. And dun din pumapasok yung halimbawa na success mo, dapat isama mo as a group, as an organization na kasama sila sa success na yun. Sa mga aspiring young leaders, lagi nilang tatandaan na kasama nito is yung popularity. And yung popularity, dalawa yan. Pwedeng makilala ka as a leader na may iwang bakas or legacy, or as a leader na wala talagang naitulong or masasabi talagang wala kang kwenta. And we should not be leaders by action lang. Kailangan leaders by heart tayo na nakafocus talaga tayo sa pag-achieve ng goals natin. And sabi nga, we are not born leaders because leaders are made. So, napaprocess yan na matututunan talaga natin na kung paano maging isang effective leader. And lagi ko nga sinasabi sa mga members ko ngayon, sa mga officers ko, na don't just be an ordinary student, but live a legacy. So, join your student council kung saan doon mo nakikita yung sarili mo na uunlad ka and yung matutulungan ka nila.